Wala nang intro-intro. Sa isip ng lola ko, hindi kaya yun si Uklang? Pero ang sabi ni Tatay Dadoy, hindi naman yun makakalapit sa kanila. Lumipas ang ilang oras, may naririnig siyang mga nag-uusap sa labas. Ayaw na niyang sumilip. Wala na. Dala na siya. Hanggang sa may narinig siyang tinig na sobrang pamilyar sa kanya. Narinig niya na paakyat na yon sa kubo nila. Napabangon yung lola ko para abangan kung sino ba yung papasok sa loob. Pagbukas ng pintuan, kasunod ni Tatay Dadoy na umakyat sa kubo, si Mamang. Nakatulala ng ilang segundo yung lola ko habang tinitingnan niya si Mamang. Pangiti-ngiti itong tumitingin sa kanila habang naluluha-luha. Lumapit na kaagad yung ibang mga bata para yakapin si Mamang. Miss na miss talaga nila eh. Pero yung lola ko, nanatiling nakatitig kay Mamang habang unti-unting pumapatak ang luha sa mga mata niya. Ninanamnam ng lola ko yung bawat sandaling nasa harapan niya si Mamang. Tinititigan niya lang ito, gawa ng hindi siya makapaniwala. Sobrang saya ng pakiramdam niya nun. Kung panaginip man yon, ayaw na niyang magising. Hanggang sa tumitig sa kanya si Mamang, ngumiti, at inaya siya nito na lumapit sa kanya. Nagmamadaling tumakbo yung lola ko papalapit kay Mamang at niyakap niya ito ng sobrang higpit habang iyak siya ng iyak. Panay ang haplos ni Mamang sa kanya para kumalma siya. Maya-maya, tinitigan ng lola ko yung mukha ni Mamang. Walang pinagbago sa itsura nito, maliban lang sa buhok ni Mamang. Sobrang haba na nun at puting-puti yung kulay. Yung itsura ng buhok ni Mamang, parang alambre. Yung matigas. Pero, nung madampian ito ng lola ko, animoy mas malambot pa ito sa bulak. Tapos sobrang bango. Hindi yung bango na amoy ng shampoo ha. Parang amoy bulaklak na masarap lang hapin yung amoy. Nung medyo naka-move on na yung lola ko sa unang pagkikita nila ni Mamang, umupo lang ito sa tabi ng matanda at nakayakap pa rin siya. Pansin ng lola ko na may mga maliliit na alibangbang ang panay lipad sa paligid nilang dalawa ni Mamang. Nairita yung lola ko. Binugaw niya. Hanggang sa tinamaan niya yung isang alibangbang. Tapos tumingin sa kanya si Mamang. Nilapit yung mukha nito sa tenga niya. At meron itong mga binulong. Hindi na naintindihan ng lola ko kung ano eh. Pero, yung mga alibangbang na lumilipad sa paligid nila, maniwala kayo o hindi, nagkaroon ng mga maliliit na braso at mga hita. Yun bang, para silang maliliit na tao tapos merong mga pakpak. Pinakamagandang halimbawa sa mga ito ay fairy. Yun kasi yung nakikita ko sa imahinasyon ko eh. Nga pala, yung alibangbang, sa Tagalog, paru-paro yan. Palipad-lipad sa uluhan niya yung mga alibangbang hanggang sa pinalo siya sa ulo ng isa gamit ang sanga na hawak-hawak nito.
Ang sabi ng lola ko, mas masakit pa yun sa batok ni Tatay Dadoy. Pakiramdam niya, may bumara na bato sa lalamunan niya pagtapos siyang batukan ng alibangbang. Nagsumbong kaagad siya kay Mamang. Tapos natatawa-tawa lang yung matanda sa kanya. Habang dinampi ni Mamang yung palad niya sa lalamunan ng lola ko at nawala rin kaagad yung sakit. Tapos ang sabi ni Mamang sa kanya, mga kaibigan yung mga yun. Yun yung mga tumulong sa kanya sa mga nagdaang buwan. Marami yun sila. Konti lang yung sumama sa kanya. Tinuro ni Mamang yung nasa labas ng bahay ni Tatay Dadoy. Pagsilip ng lola ko, gulat na gulat siya kasi yung sinasabing konti ni Mamang, saksakan ng dami. Hindi yun mabilang. Tsaka, iba-iba ng kulay. Tumakbo yung lola ko sa grupo para ituro yung nakikita niya. Pero, wala silang makita. Unang-una, gabi na kasi. Tapos paru-paro. Malabong mangyari yun. Yun yung sinasabi sa kanya nila Tatay Fernando. Pero, sa paningin ng lola ko, ang dami talagang paru-paro tapos iba-iba ang kulay. Ang liwanag nga sa labas eh. Hanggang sa nagising na si Henry. Nagsisisigaw na naman ito dahil sa sobrang sakit ng braso niya. Ang sabi ni Mamang, ilabas ng kwarto si Henry. Agad-agad binuhat ito ni Tatay Dadoy at nilagay sa bangko. Ginigising nila si Henry pero hindi ito nagigising. Nang may kunin si Mamang na maliit na bote sa bulsa niya, tapos pinaamoy niya yon kay Henry. Maya-maya pa, tumigil sa pag-iyak at pagsigaw si Henry. At dahan-dahan itong kumalma. Bumalik na rin siya sa wisyo niya pero parang sasabog-sabog pa eh. Hindi niya pa gaanong alam yung nangyayari sa paligid niya. Tiningnan ni Mamang yung braso ni Henry. Ang sabi niya, sobrang lala na nun. Mga 3 o 4 na araw na lang, puputulin na yung braso niya. Gawa ng unti-unti nang gumagapang yung laso nun, papunta sa puso niya. Tinanong ni Mamang si Tatay Dadoy kung anong ginagamit niyang pamahid doon. Ang sabi ni Tatay Dadoy kay Mamang, yung tinuro niya dati kapag may nalalason. Yun yung ginagamit niya para maibsan yung sakit na nararamdaman ni Henry. Buti na lang may ganun. Dahil kung wala pala nun, 2 araw lang ang itatagal ng buhay ni Henry. Biruin niyo, umabot ng halos mahigit 6 na buwan na dinadala ni Henry yung sugat na yun. Tanong ni Tatay Dadoy kay Mamang, masusolusyonan pa ba yun? Kasi nga, sobrang lala na eh. Ang sabi ni Mamang, 1 minuto lang tapos na yun. Kaso lang, dadaan si Henry sa napakatinding sakit. Pwede pa siyang himatayin. Kinakausap ni Mamang si Henry na para bang nililibang niya ito. Maya-maya pa, naglagay si Mamang ng laway sa mga kamay niya, tapos itinapal niya yon sa sugat ni Henry. Nung una, normal lang silang nag-uusap ni Henry. Pero, paghila ni Mamang ng kamay niya, biglang sumigaw ng napakalakas si Henry. Halos mapunit ang lalamunan nito dahil sa pagsigaw niya. Tapos yung isang kamay niya, parang gustong-gustong sapakin si Mamang. Pero nakaamba lang yun. Tapos hindi gumagalaw. Dahang-dahang nawalan ng malay si Henry at nakatulog ito.
Inutusan ni Mamang si Tatay Dadoy na ibalik na sa kwarto si Henry at pahiran niya ulit nung langis na ginagamit niya. Nagtataka yung lola ko kasi yung kamay na ginamit ni Mamang para itapal sa sugat ni Henry, nakasarado pa rin. Yun bang para itong may tinatago? Nung lumabas si Tatay Dadoy sa kwarto, ang sabi ni Mamang, kumuha ng bote. Tapos inutusan niya yung lola ko na may kunin sa bulsa niya pero dahan-dahan lang siya. Kasi matatalas yun. Dahan-dahan namang pinasok ng lola ko yung kamay niya sa bulsa ni Mamang. Tapos may mga parang tinik-tinik siyang nakakapa. Ang sabi ni Mamang, iangat yon dahan-dahan. Pag-angat ng lola ko, nakita niyang parang mga bubog yun eh. Pero kulay itim tsaka makikintab lahat. Inabot ni Tatay Dadoy yung bote kay Mamang. Tapos ang sabi nito sa lola ko, lahat ng hawak niya ilagay sa bote. Doon palang binuksan ni Mamang yung kamay niya na ginamit niya kay Henry. Tapos meron siyang inilagay sa loob ng bote. Para itong mga pulating matataba tapos sobrang likot gumalaw. Alam niyo ba yung kiti-kiti? Ganon pero ang lalaki ng mga ito. Ang sabi ni Mamang, delikado yon kapag nahawakan. Pumapasok kasi talaga yon sa katawan ng tao. Tapos unti-unti kang kakainin. Mabuti na lang merong ipinahid na langis si Tatay Dadoy sa sugat ni Henry. Ang nagiging epekto nun sa mga yon, nahihilo sila pero hindi namamatay. Kapag nasa loob kasi ng katawan ng tao yon, hinding-hindi sila mamamatay hanggat buhay yung taong pinamamahayan nila. Isa ito sa mga mababagsik na alaga ng mga matataas na uri ng aswang. At ang tawag sa mga ito ay hikop. Kaya ito hindi pinapakawalan ni Mamang sa mga palad niya. Gawa ng tatalon kasi ito sa lupa at tatakbo pabalik sa amo nila. O kung patay na yung amo nila, sa pinakamalapit nitong kamag-anak. Kaya kinulong niya na lang ito sa bote kasama ng mga bato niya. Doon ay unti-unti yung matutunaw at tuluyan ng mamamatay. Hindi rin kayang patayin ng apoy ang mga hikop. Masusunog lang yun kung nasa loob sila ng aswang. Pero kung malaya sila, imposible yun. Nang maipaliwanag ni Mamang ang lahat ng tungkol sa sitwasyon ni Henry, nakampante na ang tatay nito. Ang sabi ni Mamang, huwag mag-alala sa sitwasyon ng anak niya. Marami pang mas matinding biktima yung hikop, pero nagawa niya ng paraan. Bukas na bukas, babalik na sa normal si Henry. May mga oras lang na mahihilo siya pero di kalaunan, mawawala din yon. Napakasaya nung gabing yon. Halos hindi sila naubusan ng pinagkukwentuhan. Marami ring nakwento si Mamang sa kanila na talaga namang kakaiba. Marami din siyang napuntahang mga lugar na hindi na kayang abutin ng imahinasyon natin at talaga namang hindi kapanipaniwala. May mga naging bago siyang kaibigan at syempre, may mga bago din siyang kaaway. Gawa ng kapag may mga tinutulungan siyang mga kaibigan sa kabilang dimensyon, bumabawi naman sa kanya yung mga kaaway ng mga yon. Kaya ang nangyari,
Dumami ng dumami ang kaibigan niya pero balanse lang. Kasi nga, dumami rin ng dumami yung kaaway niya. Tahimik lang ang mga batang nakikinig sa mga kwento ni Mamang. Manghang-mangha sila sa mga ginawa nito. Hanggang sa nagtanong si Tatay Fernando kay Mamang na, "Mang, sasama na po ba kami sa inyo sa panabutan?" Tumigil sa pagsasalita yung matanda. Tapos tumingin ito kay Tatay Dadoy. Yung saya sa mukha ni Mamang habang nagkukwento siya, napalitan ng lungkot. Tapos ilang segundo siyang nanahimik. Ang sagot ni Mamang kay Tatay Fernando, "Hindi pa." Naiyak na naman yung lola ko. Kasi akala niya, sasama na sila pabalik kay Mamang eh. Pero hindi pa pala. Matapos ang kwentuhan nila, nagpasya na silang matulog. Medyo pagod-pagod din kasi si Mamang eh. Ang bili niya kay Tatay Dadoy, ilibing sa pinakasentro ng lupa ng bahay niya, yung bote na may hikop. Aabutin kasi ng ilang buwan bago pa yun tuluyang malusaw. Baka mamaya, may aswang na magtangkang kunin yon. Mahirap na. Oras na ng tulugan. Hindi pa rin makapaniwala yung lola ko na katabi niya si Mamang na matutulog. Habang nakahiga siya, nakatitig pa rin siya kay Mamang. Tulog na tulog yung matanda. Pagod kasi. Kaya naman hindi makatulog yung lola ko. Gawa ng iniisip pa rin niya na hindi sila makakasama kay Mamang pabalik ng panabutan. Maraming tanong sa isip yung lola ko nun. Paano kung paggising niya, wala na doon si Mamang? Kailan niya kaya ulit makakasama si Mamang? Bukas ba, uuwi na kaagad si Mamang sa panabutan? O ang pinakamasakit na tanong sa isipan niya, yun na ba yung huling pagkikita nila ni Mamang? Wag naman sana. Habang kasalukuyan siyang nag-iisip, nagising si Tatay Fernando. Tapos panay ang tingin nito sa labas. Ang sabi ng lola ko, "Hoy, matulog ka na nga." Sagot sa kanya ni Tatay Fernando, "Nang, tingnan mo, may nakakapit sa puno." Tumayo yung lola ko para tingnan yung sinasabi niya. Meron nga. Halos magliwanag kasi nung balat nun. Gawa ng sobra nitong puti. Nakakapit yun sa puno na malapit sa bahay nila. Bilang palagi namang nakasabit kay Tatay Fernando yung tirador niya, lumabas ito ng bahay nila at pumulot ng bato para ibala sa tirador niya. Walang sabi-sabi. Tinirador ito ni Tatay Fernando. Pero kahit tinamaan niya ito, hindi yun natinag. Nanatili itong nakakapit sa puno. Sinisipat ng lola ko. Masyadong malaki yun para maging pusa eh. Sinigawan niya si Tatay Fernando na pumasok na sa loob. Baka kasi mamaya kung ano yun eh. Nung nakapasok na si Tatay Fernando sa bahay, nawala na yung nakakapit sa puno. Siyempre hinanap nilang dalawa. Baka mamaya kung saan pumunta eh. Nung hindi nila makita, nagpasya silang humiga na lang ulit. Hanggang sa may tumawa sa tapat mismo ng kubo nila. Nagtinginan silang magkapatid.
Tapos bumangon sila sa higaan nila. Pagsilip nila sa bintana, may babaeng puting-puti yung balat. Napakahaba ng buhok na halos sumayad na sa lupa. May matangos na ilong. Nanlilisik na mga matang nakatitig sa kanila. At naglalaway ito habang nakaturo sa bahay nila. Ang sabi ni Tatay Fernando sa lola ko, "Nang, siya yung nakikita ko sa dulo ng bukid. Yung lumalapit kay Tatay Dadoy." Tulala ang lola ko nang may narinig siya sa likod niya na nagsalita ng, "Uklang!" Nanggagaling ang tinig na yon mula kay Mamang. Okay, humanda na kayo sa susunod na part. Ito na yon. Yun lang. Kita-kits sa part 2. Salamat.